Kung gumagamit ka ng Binance, meron akong importanteng news sa'yo. Pag ino-open natin yung Binance app natin, makikita mo meron tayong pop-up message na sinasabi na kailangan na natin i-convert yung BUSD natin into FDUSD or other stable coins by February 2024. So bakit kailangan na natin i-convert yung BUSD natin? Kasi ang BUSD i-discontinue na yan, no? Tinigil na ng Paxos, which is yung company na nagbabak or nagmi-mint ng BUSD on behalf of Binance. Probably dahil yan sa mga regulations kasi ang Paxos ay nasa US and medyo mainit ang Binance sa US, no? Lagi silang tinitira, lalo na yung Binance.US. So nape-pressure yung Paxos dito kaya tinigil nila yung pag-i-issue ng BUSD. Kung meron ka pang BUSD ngayon, pwede mo pa rin siyang gamitin, pwede mo din siya ipang trade, pero matitigil na yan by February 2024. So dapat before February 2024, kailangan mo niya i-convert into FDUSD, TUSD, USDT, or USDC. Tuturuan ko kayo paano i-convert yung BUSD natin ng napaka-simple lang, no? Mga 2-3 clicks away lang. So kung nasa mobile ka or nasa desktop ka, punta ka lang sa trade at punta ka lang sa convert. Ayan. Ito yung pinakamabilis na way para mag-swap ng tokens dito. Kasi di mo na kailangan tumingin pa ng chart, mag-limit order, market order. Basta lalagay mo lang dito is yung pera mo, yung tokens na gusto mo i-transfer or i-swap, then yun na. So for example, meron akong 0.4 BUSD dito. Tatype mo lang 0.4 BUSD at gusto mo siyang i-swap into FDUSD, TUSD, USDT, or USDC. Pero ang suggest ko sa inyo is yung FDUSD. Mamaya i-explain ko kung bakit ito yung dapat mong i-transfer or i-swap. Ganun lang yan, preview conversion, then makikita mo wala pong fees na kailangan gastusin or bayaran dito. So 1:1 yan. Then convert mo lang, press convert. So ayan na, nakapag-convert ka na from BUSD to FDUSD. So bakit FDUSD? Makikita mo dito sa baba, meron silang pa-promo, no? So pwede mong ilagay yung FDUSD mo sa flexible savings at nag-earn ka ng 6%. Alright, mataas yun, no? Kung comparable siya sa mga digital banks dito sa traditional banks, no? Yung mga digital banks like GoTime, Cbank, di ba nag-offer sila around 4 to 5%. So dito sa Binance nag-offer sila ng 6%. Pero syempre merong caveat yan, papakita ko sa inyo mamaya. So let's say na-convert mo na yung BUSD mo into FDUSD, ngayon gusto mo na siyang ilagay sa flexible savings kasi nga mag-earn ka ng 6%. That's their promo, no? Ongoing promo. So punta lang sa earn or dito sa earn. Sorry. Punta ka lang sa earn, then search mo yung FDUSD. Yan. Yan lang, napakabilis lang. Ayan, so lalabas siya, makikita mo 1.32% up to 6%. Makikita mo plus 6% kasi nga may ongoing promo sila. So click mo lang yung subscribe. This is flexible. Ano ibig sabihin ng flexible savings? Anytime pwede mo siyang withdraw. Wala siyang lock-up period. Wala siyang 30 days lock-up, 60 days lock-up, or 3 months, 1 year. Walang ganun. No? Anytime pwede mong i-withdraw. Anytime pwede mong i-swap. Pwede mong gamitin pambili ng coins. Pwede mong ipang cash out. Anytime yun. So click mo lang yung subscribe. May bagong pop-up. Then makikita mo, meron tayong bonus tiered APR dito sa right side natin, no? 6%. So, ano ang caveat dito? So, hanggang 1,000 FDUSD lang pwede mong ilagay dito na mayroong 6%. So, pag more than that, 1.32% na lang yun. Which is still above sa mga traditional banks like BPI, BDO, or any other mga big time banko na, no? Pag nilagay mo na kasi yung pera mo sa mga banko, nasa savings account mo lang, like less than 1%, tapos nagbabayad ka pa ng interest, 'di ba? So parang wala lang, nagbe-break even ka lang. While pag naglagay ka dito sa Binance, meron kang 1.32% and plus the ongoing promo na 6%. So that's around, di ko lang sure kung tino-total yan, no, or 6% na yung kukunin. Ayan, total kasi nakita mo kayo na plus, 'di ba? So around 7.32% ina-earn mo annually. That's annual. So for example, 1,000 FDUSD, then i-divide mo yan, kukunin mo yung 7.32% ng 1,000 FDUSD, then i-divided mo yan by 12 kasi meron tayong 12 months sa isang taon. So yun ang makukuha mo every month. Alright? So gawin mo lang, max mo lang, lagay mo lang dito yung capital mo or yung pera mo na hindi mo naman gagamitin, then click mo lang yung confirm. Then yun na, nag-earn ka na ng 7.32% annually sa stable coins. No, bihira ka lang makakita ng ganun. So if meron kang extra capital dyan, meron kang pera dyan na natutulog lang sa bangko, whether it's traditional, digital, no,
and willing ka mag-take up ng another risk, konting risk, no, higher, pwede ka mag-cashing dito sa Binance, then convert mo yung pera mo into FDUSD, then ilagay mo dito sa flexible savings. Now, pag kailangan mo na yung pera, pag kailangan mo na withdraw, then convert mo lang ulit into USDT or kung ano man supported sa P2P, then cash out ka na. Ganun lang yun. So parang isipin mo na lang itong Binance ay another digital bank na available dito sa Philippines. So lilipat mo lang. May konting additional steps compared sa ibang digital banks, pero nag-o-offer sila na mas higher na percentage annually. So if wala ka pang account sa Binance, ang link ay nasa bio ka lang. Mabilis lang naman mag-register. All you have to do is fill up their information, mag-KYC ka, provide some government IDs, then good to go ka na. Less than a day lang o less than 6 hours lang, approve na kagad yung account mo and pwede ka na mag-withdraw. Paano gamitin ang P2P? Nasa YouTube ko na lang yun. Search na lang yung Archie Lim P2P tutorial.